magkwentuhan, makikinig muna ako ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming opportunity to worship you. Kagaya po nung inawit namin kanina, sukdulang biyaya. Sa iyo lang yun ang gagaling, Panginoon. We cannot do it on our own. Kaya kami nandito, Panginoon. Kaya kami nakakapagtaas ng kamay. Kaya po kami nakakapanalangin. Kaya ka po namin napapasalamatan. At kaya kami may pagkakataon para makausap ka ay dahil sa iyong grasya, dahil sa iyong sukdulang biyaya, dahil sa iyong kagandahang loob. Sa oras na ito, aking Diyos, patuloy po, Ama, na magsalita ka sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Panginoon, na iyong mga salita, O Diyos, ay maging buhay sa aming buhay. At higit sa lahat, Panginoon, makita po namin ang paggalaw mo. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy po, Ama, na makipag-usap ka sa kalagitnaan ito. Ito pong aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay meron pong pamagat na Amazing Grace. Sabi niya po natin, Amazing Grace. Amazing Grace. About po sa kagandahang loob ng ating Panginoon o yung inawit natin kanina, nasukdulang biyaya. Naranasan niyo na po ba yung naungupit kayo sa nanay niyo nung bata kayo tapos mga kabataan, tapos nahuli kayo? Na, parang nakakahiya po, parang nung nangupit ka, nahuli ka ng nanay mo, palo ka, di ba? Or sa mas mabigat naman na sense, sa trabaho, merong kang nagawang pagkakamali, may nagawa kang hindi maganda, tapos may nakakita sa'yo. Tapos yung nakakita sa'yo, lagi kang binablock na sinasabi, kapag hindi mo ginawa yung gusto ko, isusumbong kita kay boss. Di ba? Sa magkakapatid, ganyan din. Parang kapag ka nakita ni kuya, si Bunso, na merong ginawang pagkakamali, Bunso, pag hindi mo ginawa yung sinasabi ko, pag hindi mo sinunod yung utos ko, susumbong kita kay nanay, susumbong kita kay tatay. Have you ever been caught? Sabi po sa John chapter 8, verse 1, next na. Sabi dito, Jesus returned to the Mount of Olives, but early the morning, he was back again at the temple. A crowd soon gathered, and he sat down and taught them. Next slide. Click mo lang, nak, yung susunod yan. And as he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. Next nak. Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. May isang babae na nahuli sa akto ng adultery or pangangalo niya. At ang sabi ng kautusan, kapag merong ganong klaseng kasalanan, kailangang batuhin siya hanggang siya ay mamatay. What do you say? Sabi ng verse 6. They were trying to trap him into saying something they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. Verse 7, they kept demanding an answer. So he stood up again and said, all right, but let the one who was never seen throw the first stone. Sabi ng mga religious leader, teacher, meron kami nakitang babae. Itong babae na ito ay nahuli sa akto ng pangangalo niya, adultery. At ang sabi ng kautusan, kung ang kasalanan niya ay pangangalo niya, kailangan siyang batuhin hanggang siya ay mamatay. Si Jesus, full of wisdom, full of grace, and full of truth, ang ginawa niya, yumuko siya sa lupa, nagsulat, at ang sinabi niya dun sa mga religious leaders, kung sino sa inyo, yung pinaka-famous line na naririnig natin, kung sino sa inyo yung walang kasalanan, yung maunang bumato. Sabi doon, all right, but let the one who was never seen throw the first stone. Verse 8. Then he stooped down again and wrote in the dust. Sabi sa verse 9, when the accusers heard this, nung narinig ng mga religious leaders and ng mga crowd na kung sino yung may kasalanan, siya yung maunang bumato, they slip away one by one, isa-isa silang umalis, beginning with the oldest, until only Jesus was left. And there were moments sa buhay natin napakiramdam mo, iiwan ka ng lahat until Jesus was the only one left. Hanggang si Jesus na kasama natin. In the middle of the crowd with the woman. Verse 10,
Sabi doon, then Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Nasaan yung mga pumaparatang sa'yo? Nasaan yung mga nagsasabi na makasalanan ka? Didn't even one of them condemn you? Pinaratangan ka ba nila? Kinondemn ka ba nila? Hinusgahan ka ba nila? Verse 11, bago po tayo mag-start. No, Lord, she said. And Jesus, neither do I. Hindi rin kita huhusgahan. Go and sin no more. Go and sin no more. I want to talk doon po sa subject na amazing grace. And familiar po sa atin yung story sa ilan po sa atin. And naniniwala ako mga kapatid na itong verse na ito ay maraming pagkakataon na nating nabasa o nadinig, or maybe sa iba bago ito. Alam niyo po, nung panahon ni Jesus Christ, maraming tao ang gustong makinig sa Kanya because mapagaling niya magturo. There's something about Jesus na kapag siya ay nagturo, lumalapit talaga yung mga tao. Nakikinig. And kapag nagturo si Jesus, merong transformation na nangyayari. Merong pagbabago. Now, there was this moment na habang nagtuturo si Jesus, in other words, parang Sunday service po, habang nagpipreach siya sa mga tao, biglang lumapit yung mga religious leader. What a coincidence, di ba? Nagtuturo si Jesus during Sunday service, lumapit yung mga religious leader at sinabi nila, meron sila dala-dalang babae. Sabi nila, Jesus, etong babae na ito, nakita namin sa akto ng pangangalo niya, meron siyang kinakasama, nakita namin siya caught in the act of adultery. And in their time, adultery, up until now din naman po, ang adultery is a capital sin. According to the Levitical law and sa law of Moses, kapag capital ang kasalanan, kapag capital sin, capital din yung kaparusahan. Capital din ang punishment. At ang parusa sa pangangalo niya ay batuhin hanggang mamatay. According din sa Bible, hindi lang naman pangangalo niya. Ang kaparusahan ay batuhin hanggang mamatay. Even yung pag-disobey sa parents, sabi ng law, sabi ng Leviticus, stone to death yan. Yung pagtatrabaho sa araw ng pamamahinga during their time, stone to death yan. Yung pagkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan maliban kay Yahweh, stone to death yan. Pagnanakaw, pagpatay, ang parusa dyan ay batuhin hanggang sa mamatay. And in this case, nahuli yung babae. Meron siyang kasalanan. Yung babae ay na-expose. Dragged into public. Exposed. Pero tignan nyo mga kapatid. Next slide na. Sabi doon sa verse 3, next slide na. As he was speaking, the teachers of the crowd of religious law and the Pharisees brought a woman na nakita po nila doon sa akto ng pangangalo niya. Sabi doon sa verse 4, Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. Caught in the act of adultery. Nakita siya sa akto ng pangangalo niya. Now, gusto ko pong iladaling kayo sa mensahe na lahat tayo merong pagkukulang sa Diyos. Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Meron po bang pagkukulang sa Panginoon yan? Ako, at kahit sino po sa atin, ay nagkulang sa ating Panginoon. Meron akong pagkakamali. Meron ka ring pagkakamali. Hindi porke mas malaki yung pagkakamali ko, maliit yung pagkakamali mo, ay may level yung pagkakamali natin. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng Romans 3:23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. In other words, lahat tayo ay nagkasala. We fall short doon sa glory ng ating Panginoon. And these religious leaders, they try to accuse, tinatry nilang iakusahan itong babae, pero tignan niyo po mga kapatid, kung ang accused dun sa babae ay meron siyang kinakasama, according din sa law of Moses, according din po sa Bible, kung meron siyang kinakasama, dapat dalawa sila nababatuhin hanggang sa mamatay. But in this chapter na binasa natin, ang only present lang, ang dinala lang ng mga religious leader dun kay Jesus, hindi kasama yung lalaki. Ang minention lang ay yung woman. Nakuha po natin mga kapatid. In other words, hindi talaga sila concerned na maparusahan yung babae. Concerned sila na matrap si Jesus. Because naghahanap sila ng charge. Naghahanap sila ng reason para magkaroon ng
kaso si Jesus para sampahan nila ng kaso nang sa gayon, ma-verify nila and ma-justify nila na dapat siyang patayin at ipako sa krus. Does it make sense, mga kapatid? Ibig sabihin, kung ang charge, capital sin, adultery, dapat dalawa sila nung partner na kinakasama niya, nung third party. But in this manner, ang dinala lang yung babae. Gustong ipahiya yung babae at gusto ng mga religious leaders na itrap si Jesus. Alam mo, yung kwento po sa John chapter 8, hindi lang yan tungkol dun sa maduming babae. Kwento din po natin yan. Kwento mo rin yan. Because we all have been exposed. May mga kasalanan ka, o may mga kasalanan ka na nagawa na alam ng iba, may mga kasalanan ka rin na nagagawa na hindi alam ng iba, pero alam ng Diyos. Naku po natin mga kapatid, pero gusto ko po kayong dalhin sa mensahe na even yung itong babae na ito, even itong babae na to sa tingin ng iba ay sobrang sama niya, at sinabi pa dun sa law, na kung meron kang kasalanan na ganun ang bigat, dapat kang batuhin hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero ang ending po nun, yung babae ay pinatawad ng Diyos. Thank God, there's still grace. Sabi niya po natin, grace. Merong kagandahang loob ng ating Panginoon. And tignan po natin kung ano sinasabi ng story. Point number 1 na pag-aaralan po natin, yung babae has been exposed. Sabi nga po natin, exposed. Meron po ba kayong, di ba yung mga politiko, katatapos po ng eleksyon, tuwang-tuwa tayo pagka meron tayong mga politiko na napapanood, tapos meron tayong nababalitaan sa kanila, uy, na-expose yung ganitong klaseng issue sa kanya. Kahit nga lang po hindi sa politiko, kahit sa ibang tao, kahit sa ibang bagay, kapag may mga fake news sa social media, di ba parang nagiging interesado tayo kapag na-expose yung buhay ng ibang tao? Nawa po natin mga kapatid. Now, ilagay natin yung sarili natin dun sa senaryo ng babae. Sabi na sa verse 3, the woman was caught in adultery. Walang trial. Next slide, kasunod lang dyan na. No trial, no chance to explain, walang pagkakataon para magpaliwanag, walang pagkakataon para siya ay i-trial ng maayos para i-justify yung kanyang pagkakasala. Nilabelan na lang siya na adulterer siya because nakita siya on the act na ginagawa yung kasalanan na yon. And bilang mga Kristiyano, mga kapatid, at kayo na nakaupo dyan ngayon, naniniwala ko, you've been exposed to. Nalabelan na rin kayo. Base dun sa mga kasalanan na hindi nyo ginawa. Mahina ang loob niyan, chismoso yan. Masama yung ugali niyan. Kuripot yan. Masungit yan. Ma-attitude yan. Hindi maganda yung kanyang pag-uugali. Siya, nangalo niya siya. Nagkasala siya. Capital sin. Pero naniniwala ko lahat po tayo dito, mga kapatid, ay meron ding kasalanan sa Panginoon na up until now, minumulto tayo ng guilt. Minumulto tayo ng shame. Na every time na naalala natin yung kasalanan na yon, nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Nahihiya tayong magpakatotoo sa Kanya. Nahihiya tayo na itaas yung ating kamay. At meron tayong thinking na hindi na yata ako tanggap ng Diyos sa bigat ng aking mga kasalanan. Na hindi na yata ako tatanggapin ng Panginoon dahil sa mga nagawa ko sa Kanyang pagkukulang. We have been exposed. Etong babae na ito na merong kasalanan, anong ginawa sa kanya? Dinala siya sa pana ni Jesus. Publicly humiliated. At ganun nag-work yung shame. Napahiya na po ba kayo, mga kapatid? Naranasan nyo na bang mapahiya? Naranasan nyo bang mahiya because of what you did? Na hanggang ngayon, many years naman na nung nangyari yung kasalanan na nagawa ninyo, maraming pagkakataon naman na yung lumipas at maraming taon naman na yung lumipas simula nung nagawa nyo yung bagay na yon. Pero every time, up until now, pag pinipikit nyo yung mata nyo, naaalala nyo pa rin, marumi akong tao. Hindi ako karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat na lumapit sa Kanya. And maybe, hindi lang many years ago, maybe kanina lang, maybe kahapon lang, o maybe nitong nakalipas lang na mga araw o linggo, may mga nagawa tayo o nagagawa tayo na, Lord, bakit parang ang hirap lumapit sa iyo? Ang dami kong kasalanan. Expose na yung buhay ko. Pumupunta ako ng simbahan para manalangin, para humingi ng tawad. Pero here comes Monday. I'm exposed again to sin and temptation. Nagkakamali na naman ako. Nagkakasala na naman ako. Sabi na every time pag-a-attend ako ng Sunday service, sinasabi, wag akong babalik sa kasalanan. Wag akong magmumura. Wag akong babalik doon sa likong daan. Pero here comes Monday. Here comes Tuesday. Eto na naman. Makasalanan na naman ako.
And every time na naiipon yun, naiisip mo at sa iyong puso, hindi yata ako karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Nakahiya ako sa Panginoon. Alam mo, maraming reliyon na magsasabi, ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa Diyos. Pero si Jesus, ang sasabihin niya sa iyo, lumapit ka sa akin, babaguhin kita. Amen? May mga pagkakataon sa ating buhay na parang tayo yung babae. Ine-expose tayo ng iba. And minsan parang tayo din yung mga religious leader. Magaling tayong tingnan kung ano yung mali sa iba pero hindi natin nakikita kung ano yung mali sa atin. Ine-expose natin yung ibang tao pero hindi ba natin alam na tayo din ay nagkasala. Nahihirapan tayong patawarin yung ibang tao pero hindi ba natin alam at nakalimutan ba natin na minsan kinailangan din natin ng pagpapatawad. Minsan nahihirapan tayong i-extend yung kindness, yung pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Pero hindi ba natin naisip, minsan kinailangan din natin yung pag-ibig ng Diyos. Alam mo, yung shame, yung kakahiyan, yung kahihiyan, hindi lang yan gusto ipafeel sa atin na masama ka. Yung shame wants you to believe. Yung kahihiyan, gusto niyang ipaniwala sa iyo that you will never be whole again. Gustong ipaliwanag sa iyo ng kahihiyan na hindi ka na magiging buo ulit. Hindi ka na mapapatawarin uli. Parang kapag mayroong issue sa iyo, in-screenshot, in-upload sa social media without your permission, sira na yung iyong integrity. Sira ng iyong pangalan. Walang context, just condemnation. Mabilis mag-judge ang tao base dun sa nakita nilang storya na meron ka. Marumi ka ako, marumi tayong lahat. Hindi natin kayang abutin yung kabanalan ng ating Panginoon. At nabubuhay tayo sa culture na love natin i-expose yung pagkakamali ng iba, pero hindi naman natin alam kung paano i-restore sila. Madali nating husgahan yung ibang tao because they fail. Madali nating husgahan yung ibang tao dahil nagkukulang sila at nagkakamali. Pero bakit hindi natin i-offer yung restoration na nanggagaling sa ating Panginoon? Pero alam niyo po ba kay Jesus? Here comes Jesus. With Jesus, there's always a difference. There's always a difference. Yung ibang tao, in-expose ka para ipahiya ka. Si Jesus, i-expose niya yung pagkakamali mo para gamutin ka. Yung ibang tao, sasabihin nila yung issue mo para i-degrade ka. Para mawalan ka ng credibility, i-discredit ka. Yung ibang tao, sasabihin nila yung bad side mo para mapahiya ka. Pero kay Jesus, kapag lumapit ka, may expose yung bad side mo. Tignan nyo, kapag lumapit ka sa Diyos, doon mo makikita ang lakin pala ng kasalanan mo. Sa ibang tao, kapag sinabi mo na makasalanan ka, ikukwento ka. Pero sa Diyos, kapag sinabi mo na makasalanan ka, patatawarin ka. Amen? Sa ibang tao, kapag sinabi mo yung bad side, there's always a tendency na i-chismis ka niyan sa iba. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hindi mo naman siguro ako chismis. Hallelujah. Di ba? Di ba merong risk dyan nga nagkakasira yung mga friendships and relationships kasi ine-expose natin yung ating yung ating worst side sa ibang tao. Then kapag nagkalabuan kayo, yung tao na pinag-ipuyanan mo, naka-friend mo, enemy mo na ngayon. At dahil enemy mo siya, kakilala ka niya, at alam niya yung mali mo, ang i-expose niya, hindi yung maganda sa'yo. Ang i-expose niya, yung mali sa'yo. Bakit? Kasi mas madaling paniwalaan na mali ka kaysa tama ka. Di ba? Mas madali. Halimbawa po, meron kayong tinulungang tao, 10 beses yung tinulungan, magkamali kayo ng isa. Anong maalala ng tao? Hindi yung 10. Ang maalala yung hindi kayo nagbigay. Tama po ba? Kasi ang tendency natin, yung utak kasi natin is wired into patterns. Naka-wired siya into patterns. Parang, itong tao na to, kapag nanghingi ako sa kanya, bibigyan niya ako. Naalala na yun ng utak natin. Kaya kapag hindi na nagbigay, hindi ka na pinagbigyan, ano nangyayari? Nagbabago na tayo. Ganun din sa iba. Tingnan ninyo. Ginawa nyo ng pabor maraming beses. Huwag nyo gawa ng isang beses. Anong maalala? Yung pagkukulang nyo. Ganun din sa Diyos. Alam mo sa Diyos, ibang-iba naman. Wala kang nagawang pabor sa Diyos. Marami kang nagawang pagkukulang sa Diyos. Pero gagawa ka lang ng isang tamang desisyon. Ano yun? Tanggapin mo siya sa buhay mo.
At sabi ng Biblia, yung pag-ibig niya has no record of wrongs. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Sa tao, kapag nagkamali ka, taon bago makalimutan. Sa Diyos at that moment, maybe may guilt pa din, may shame pa din, may kahiyan pa din, maaalala mo pa din, pero ang naniniwala ka at nananampalataya, kahit na na-expose ka, kaya kang patawarin ng Diyos. Now, I don't know if para po sa inyo to or para sa ilan, but some of us have been exposed. Sinungaling ka, maungupit ka, hindi ka totoong tao, napakasama mo, hindi ka totoo sa magulang mo, hindi ka totoong nanay o tatay. We have been labeled, we have been exposed, napakasama ng ugali natin, pero kapatid, lumapit ka sa Diyos dahil meron pang pag-asa. Maybe you've been exposed by somebody else. Maybe kilala talaga ng iba yung pagkakamali. Then don't hide it. Huwag mo nang itago. Alam na pala ng iba. Sa ibang tao, kapag alam nila kung sino ka, pwedeng itakwil ka dahil sa pagkakamali at pagkukulang mo. Pero sa Diyos, dahil kilala ng Diyos kung sino ka, kapag lumapit ka sa Kanya, yayakapin ka niya, at hindi sasabihin sa'yo ng Panginoon. Di ba yung mga magulang natin, Gab, nung bata tayo? Pag ginabi po kami ng uwi, nung bata po kasi ako, nanay ko naaganyan na. Tatay ko naaganyan na. Bakit ka ginabi ng uwi? Pagagalitan na tayo, di ba? Ako si Lord, hindi ko siya na-imagine na kapag babalik ka sa presensya niya, sasabihin niya sa'yo, kako sa'yo, sasablay ka eh. Hindi ko na-imagine ng Diyos na kapag lalapit ka sa Kanya, cross arm siya, sasabihin niya, sabi ko sa'yo, napakakulit mo kasi. Huwag mo nang gawin yun, sumablay ka. Hindi ko na-imagine si Jesus na kapag babalik ka sa Kanya, naka-cross arm siya. Na-imagine ko si Lord na kapag babalik ka sa Kanya, nakabuka yung kanya mga kamay at mga braso, handa kang yakapin. Amen? You've been exposed, you have been wounded, napahiya, ikaw ay makasalanan, lumapit ka sa Diyos. People will highlight your worst day. Yung mga tao, maaalala nila yung araw na nagkamali ka. But Jesus will rewrite your story after your worst day. Maybe itong araw na to, yung mga nakalipas na araw, yun yung mga worst days natin. But God can redeem any story. Amen? Point number 2. She was surrounded. Hindi lang siya basta na-exposed. Surrounded siya ng mga tao. Buti na lang po ito, no? Next slide, Nak. Buti na lang po ito nangyari sa Israel, sa Jerusalem. Konti lang siguro, marites po doon. Pero kung sa Pilipinas po ito nangyari, halimbawa, naku po, pinapalibutan na po yan. Baka na yung mga, nakatutok na yung mga cellphone natin, naka-live na po yan. Nakuha po natin. Siya, because of her shame, pinalibutan siya ng mga tao na gusto siyang batuhin. Batuhin hanggang mamatay because makasalanan eh. They kept demanding an answer. Sabi nila, teacher, magsalita ka. Okay. Ang explanation dyan is this. Tinatrap nila si Jesus kasi merong dalawang option si Jesus. May dalawang option si Jesus na thinking ng mga religious leader, yun yung pipiliin niya. It's either ipabato niya yung babae hanggang sa mamatay, or sabihin ni Jesus, huwag siyang batuhin. Kapag sinabi ni Jesus, huwag batuhin yung babae, ang dating nun sa mga religious leader, baliwala lang sa'yo yung law of Moses. Kapag sinabi naman ni Jesus, batuhin yung babae, na-bypass niya yung Roman law. Kasi tinanggalan ng karapatan yung mga Hudyo na mag-execute ng ganitong klaseng punishment. Ang may karapatan lang magparusa, mga Romano. Ibig sabihin, kapag sinabi ni Jesus, batuhin siya hanggang mamatay, yari siya sa mga Romans. Kapag sinabi naman ni Jesus na huwag siyang batuhin, yari naman si Jesus sa mga Jewish leaders. Pero alam mo, ang ginawa ni Jesus, hindi niya sinabi na batuhin o huwag batuhin. Kundi ang sinabi niya, kung sino yung walang kasalanan, siya yung maunang bumato. Why? Because Jesus is full of grace and truth. Pag yuko ni Jesus, sabi nun sa verse 8, I think, na sumulat siya dun sa sand. Sabi ng mga Bible scholars, cobalt stone, sand, na mabilis mabura. Ibig sabihin, mabilis mabura. Debatable kung ano yung sinulat. Kahit ako po, aminin ko, hindi ko alam ano sinulat ni Jesus dun sa sand. Sabi ng iba, 10 Commandments daw. Sabi ng iba, kasalanan daw ng mga religious leaders. Sabi ng iba, pangalan ng mga religious leaders.
Pero wag na nating palabuin yung malinaw at wag na nating palinawin yung malabo. Nawa po natin mga kapatid, we don't know kung bakit siya nagsulat dun sa sand. Pero yung act ni Jesus na pag-stoop down dun sa sand at pagsusulat, I believe that's an act of humility. Sabi sa Exodus, I think that's in the book of Exodus, yung 10 Commandments was written, kung kayo ay Bible reader, anong ginamit ng Diyos para isulat yung 10 utos? His own fingers. Pag binigay niyo yung kay Moses, dun 2 tablet of stones, pagbaba niya ng Mount Sinai. Sabi doon, when the Lord finished speaking with Moses on Mount Sinai, He gave him the 2 stone tablets inscribed with the terms of the covenant written by the finger of God. And here comes John chapter 8. Jesus wrote with his finger on the sand. Parang sinasabi ni Jesus, bakit niyo ko kine-check kung alam ko yung law o hindi? Hindi niyo ba alam na ako yung nagsulat niyan? And ang gusto nilang gawin ni Jesus, magkaroon ka ng charge dito sa babae dahil makasalanan siya. But Jesus, full of grace, anong sabi ni Jesus? Kung sino yung walang kasalanan, siya yung maunang bumato. Now, in context, hindi sinasabi ni Jesus na kung sino talaga yung perpekto, siya yung bumato. Ang ibig sabihin nun, kung sino sa inyo yung naka-witness na adulterer talaga tong babae na to. Kung sino sa inyo ang naka-witness na nagkasala talaga siya, siya yung may karapatang maunang bumato. Ibig sabihin, in their culture, ang may karapatang unang bumato dun sa makasalanan, yung witness na nagpapatunay, makasalanan siya talaga. Kaya sabi ni Jesus, kung sino sa inyo yung walang kasalanan, let him or her cast the first stone. And in this scenario, nandun yung babae, nandun si Jesus, at nandun yung crowd. At ang may karapatan lang para mag-cast ng first stone, ang may karapatan lang para bumato. Hindi yung babae, hindi niya pwedeng batuhin yung sarili niya. Hindi rin yung mga religious leader. Ang meron lang karapatan, alam mo kung sino? Si Jesus. Pero si Jesus, na merong karapatan para batuhin siya, hindi siya kumuha ng bato, kundi ang ginawa niya, yumuko sa lupa at nagsulat. Surrounded. Hindi siya nakipagdebate. He kneels down in the middle of noise. Jesus went low. The only sinless person in the crowd, the only one with the right to condemn, yung may karapatan lang mangmusga, yung sinless, yung wala talagang kasalanan, hindi niya piniling bumato. Ang pinili niya ay compassion. Kaya sabi niya doon, let the one without sin cast the first stone. Maraming tao, pinagtulong-tulungan ka dahil nagkamali ka. Maraming tao naging interesado sa buhay mo dahil nagkamali ka. Maraming tao nakilala yung buhay mo dahil sumablay ka, dahil sa pagkukulang mo, dahil sa kasalanan mo. Pero kapatid, gusto kong ipaalala sa iyo, kahit surrounded ka ng so many issues of life, nandun si Jesus, lagi mong kasama. Maraming bintang sa iyo, yung iba totoo, yung iba hindi totoo. Kapag nagkamali ka, may tip, own it. Kapag nagkamali tayo, sabihin talaga natin, nagkamali talaga ako talaga yon. Conviction is different from condemnation. Condemnation will trap you. Conviction will invite you to change. Itong babae napahiya. And yung moment na nagsalita si Jesus, yung mga tao, unti-unti na umalis. Because yung grace, ina-expose niya yung hypocrisy. Without shouting. Now, maybe, ikaw yung tao na malayo ngayon sa Diyos, tinatry mo uling umattend ng simbahan, pero pakiramdam mo malayo yung iyong relationship with God. You try to have connection with your small group. Tinatry mo magkaroon ng connection with kuya and ate dito sa simbahan. Ini-establish mo uli yung iyong devotions kay Lord. Ini-establish mo uli yung devotion mo sa church. Ini-establish mo uli yung iyong commitment sa ministry. Maybe you feel like surrounded.
Ang daming nakapalibot sa'yo. Doubts, fears, struggle, pain, mga taong nakasakit. Events na nag-lead sa'yo para ikaw ay sobrang masaktan. Maybe you've been surrounded by so many issues of life. But remember this. Kapag ikaw ay napapalibutan ng napakaraming pagsubok o problema, hindi ka nag-iisa. This woman she's been surrounded with religious leaders. Mga lalaki mostly yan. Pinapahiya nila tong babae at gusto nilang itrap si Jesus. Pero dun sa moment ng kahihiyan ng babae, nandun si Jesus. Grace is in the middle of the circle with you. Yung babae, si Jesus, nakapalibot yung maraming religious leaders, yung maraming saksi. Yung babae has been exposed. Pangalawa, yung babae has been surrounded. Pangatlo, yung babae, I believe, she was forgiven. Forgiven. Alam mo, mahirap i-extend yung forgiveness sa iba kung hindi mo siya first-hand naranasan. Nakuha po natin mga kapatid. Now, hindi ko sinasabi na kapag nagpatawad ka, makakalimutan mo yung pain. Sabi nung quote, alam niyo po ba yung quote na, forgive and forget? Alam niyo po ba yun? Tinry niyo na po ba yun? Forgive and forget? Yung nagpatawad kayo, nakalimutan niyo ho ba talaga? Hindi. Hindi niyo makakalimutan. Halimbawa, napahiya kayo, nasigawan kayo, nanakawan kayo, diniscredit kayo, makakalimutan niyo pa ba yun? Hindi mabubura sa memorya niyo yun. Maalala niyo yun. But forgiveness is this. Hindi sa makakalimutan mo, hindi ka nagkaka-amnesia kapag nagpapatawad ka. Pinapalaya mo yung sarili mo dun sa pain na nakos sa'yo ng tao na yon. Parang sinasabi mo, pinapatawad kita kasi wala ka ng kontrol sa buhay ko. Ayoko na ikaw yung nagko-control ng peace ko dahil lagi na lang ninanakaw ng unforgiveness yung kapayapaan ko at yung kagalakan ko na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya ka nagpapatawad dahil binibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo maging malaya para ma-experience yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Amen? But when you forgive, you don't forget. Hindi, yung nangyari, ang dami nangyari sa aking buhay, na up until now, hindi ko nakakalimutan. And may mga nakasakit din sa akin, hindi nga nila alam na saktan nila ako, pero napatawad ko sila. Di ba may mga ganon, parang may mga tao na nakasakit sa inyo, pero hindi nyo naman sila na-confront, pero pinatawad ninyo. Kasi alam ninyo na kaya kayo nakakapagpatawad kasi pinatawad ka rin. At mauunawaan mo lang yung forgiveness kung alam mo kung gaano kabigat yung kasalanan mo. Kung alam mo lang kung gaano ka karumi sa harap ng ating Panginoon. Now, itong babae has been exposed. Itong babae, surrounded. Pero bago siya patawarin, in-expose yung kasalanan. Ni-reveal, pinakilala yung kanyang issue. And meron tayong mga issue sa buhay na hindi natin nasasabi sa iba, alam mo lang sa sarili mo na nagagawa mo pa rin yun, pero meron kang guilt, merong shame, merong conviction na wag mo nang ulitin pero nauulit mo pa rin. Every time na nahuhulog ka doon, pakiramdam mo parang ang layo mo sa Diyos. Pakiramdam mo parang hindi ka na mahal ng Diyos. Pakiramdam mo parang, Lord, nagawa ko na naman. Siguro, kailangan ko na naman magsimba ng 10 beses para maramdaman ko na malapit ako sa iyo. Siguro, kailangan ko na namang umattend ng napakaraming prayer meetings and revivals para maramdaman ko na nakabalik talaga ako sa iyo. Alam mo, naniniwala ko mga kapatid, na minahal ka ng Diyos, hindi base yung pag-ibig ng Diyos sa mga nagawa mo at hindi mo kayang gawin. Nakabase yung pag-ibig ng Diyos hindi sa nagawa mo o kaya mong gawin. Nakabase yung pag-ibig ng Diyos dun sa nagawa niya para sa'yo. Kasi ganito yan. Kung yung pag-ibig ng Diyos nakabase, gaano ka sa pagsisimba? Kung yung pag-ibig ng Diyos nakabase sa pagsisimba, gaano karaming pagsisimba? After ng service dito sa Kabanatuan, pupunta uli ako na ibang simbahan, kukumpletuhin ko kung 400, sige 400, kukumpletuhin ko yan para makapasok ako sa langit. Kung patagalan naman mag-pray, gaano katagal? 24 hours? Isang taon? Kung paramihan naman ng pagbibigay sa giving, gaano kadami? Gaano kayaman? Kung paramihan naman ng disciples, gaano kadami? Alam mo,
yung pag-ibig ng Diyos, hindi nakabase dun sa nagawa mo o magagawa mo. Kasi kahit anong gawin natin, hindi natin kayang pantayan yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, nakadepende at nakabase dun sa nagawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Kung sa nagawa mo lang, now, tanong, kung nasa gawa mo lang, hindi natin kaya. Unqualified tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo deserve. Okay? Tanong, alam niyo po ba yung 10 utos? Ito pong adultery, I think that's commandment number 5. Merong palabas, ang ika-6 na utos, huwag kang mangangalunya. Na-twist kasi Kasi sa ibang reference, pinagsama yung unang utos, ikalawang utos, umikli ho eh. Pero sa original, yung huwag kang mangangalunya, commandment number 5 ho yan. Meron ho kasing mga sekta na pinagsasama po yun eh. Now, di po ako na nag-focus. Okay. Yung 10 utos. Kaya nyo po bang perfectin yung 10 utos? Eh kahit nga ho i-memorize, hindi ho natin alam eh. Tanungin nyo po katabi, memorize mo ba yung 10 commandments? Hindi mo na nga-memorize eh, paano pagagawin? Now, si Jesus, ito kasi may debate na, bakit ganon pinatawad ni Jesus yung babae kahit makasalanan siya? Ibig sabihin ba, pwede akong mangalunya, tapos pwede akong humingi ng tawad sa Diyos? Hindi po. Ang pinag-uusapan dito, death or life situation ng babae. Kasi it's either batuhin siya hanggang mamatay, o merong isang tao, o merong isang Jesus na mamagitan para hindi siya mapahamak. Nakuha po natin mga kapatid. Now, balik tayo doon sa 10 utos. Hindi mo na kayang kumpletuhin, hindi mo pa kabisado. Now, question. Ano ang requirement ng langit para makapasok tayo doon? Paramihan po ba ng attend sa service? Paramihan po ba ng alam na Bible verse? Paramihan po ba ng naibigay sa simbahan na tulong disciple na nabuksang gawain? Hindi po. Ang requirement ng langit, magugulat po kayo. Sa ayaw niya po sa hindi, ito po yung requirement ng heaven. Perfection. Perfection. Now, tingin sa akin, perfecto po ba? Hindi. Malayo sa perfect. Tingin po sa katabi. Perfecto po ba? Malamang hindi din. Now, hindi mo kayang gawin yung 10 utos, hindi ka rin perfecto, pero bakit meron kang opportunity na makapunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi meron nung gumawa para sa iyo ang pangalan, Jesus. Amen? Na every time lalapit ka sa ating Panginoon, hindi niya nakikita yung version ni Vince, ni Kuya Emil na masama. Every time na lumalapit ka sa ating Diyos dahil tinanggap mo siya, hindi niya sasabihin na, na-perfect mo ba yung 10 utos? Hindi. Dahil pinapasok mo si Jesus sa puso mo, ang nakikita na si Jesus sa puso mo. Kaya pwede kang manalangin sa ating Diyos. Pwede kang tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. No condemnation. Amen? Pinatawad tong babae. Ang pina-experience sa kanya ng Jesus is yung grace. Hindi mo kayang perfectin yung 10 utos. Kaya yung gumawa ng 10 utos, nagkatawang tao, para gawin yon para sa'yo. Kaya every time na lalapit ka sa church, hindi mo sasabihin, Lord, palpak na naman ako. Hindi ko na perfect yung 10 utos. Every time na lalapit ka sa simbahan, Lord, tinanggap kita sa aking buhay. I am far from being perfect. But andito ako, broken, nakahiya, pinahiya, pero hindi ako mahihiyang lumapit sa presensya mo dahil ikaw ang aking Diyos. Kaya nga ang tawag dito, good news. Marumi na, pinatawad pa. Amen? Nakakahiya na, tinanggap pa. Amen? Naku, kung meron pong good news tapos nalungkot kayo, hindi po good news yon. Kaya nga ang tawag sa gospel, good news of salvation para sa lahat. Amen? Hindi sa ginawa mo o magagawa mo, kundi sa nagawa ni Jesus para sa iyo. Next slide na. Sabi doon, nasaan yung mga accusers mo? Nasaan sila? Where are they? Meron pa bang mga humuhusga sa'yo? Sumagot yung babae sa verse 11, wala na po, Lord. Kasi ang trabaho ng accuser, i-accuse ka base sa mga nagawa mo noon. Hindi yan, mabisyo yan.
Maraming kasalanan yan. Nagsisimba yan, naguhugas lang yan ng kamay pag linggo, pero magiging marumi uli yung kamay niyan kapag Lunes hanggang Sabado. And because of that guilt and shame, pakiramdam mo ang layo mo sa Diyos. Nahihirapan kang manalangin, nahihirapan kang kumonekta sa Diyos kasi ang dumi ko. Nasaan yung mga accusers mo? Sabi ni Jesus dun sa babae. Umalis simula matanda hanggang pinakabata. Wala na po sila. Sabi ni Jesus, kahit ako din, hindi kita husgahan. Go and sin no more. Ibig sabihin ba nun, tanggap ni Jesus? Tinanggap lang ni Jesus yung kasalanan? Kumbaga, parang pinalampas niya? Hindi po. In other words, in essence, sinabi ni Jesus sa babae, o ganito, nasaan na yung mga accusers mo? Wala na po sila. Hindi rin kita huhusgahan. Pero hindi sinasabi ni Jesus na okay lang yon. Sabi ni Jesus, go and sin no more. Sinasabi ni Lord in essence na, hayaan mo na ako yung magbayad niyan sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. But please lang, huwag ka nang bumalik dun sa kasalanan. Go and sin no more. Amen? Ibig sabihin, kapag pinatawad ka, ito po yung topic natin next Sunday, meron palang pagbabago. Makikita sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Magiging evident. But right now, bago yung pagbabago, meron kasing gap yan eh. Nahihirapan kang mangyari sa iyo yung process of transformation kung hindi totoo yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nung awitin na inawit natin kanina, patapos na po ako. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na hindi nabahiran yung kanyang kabanalan. Na kahit marumi ka, banal siya, kapag lumapit ka sa Kanya, hindi siya magiging marumi dahil sa karumihan mo. Nagiging malinis ka dahil banal siya. Amen? Hindi naapektuhan ng kasalanan mo yung kabanalan ng Diyos. Diyos pa rin siya kahit nagkakamali ka. But right now, I want to encourage each and everyone. Let's abide to that grace of God sa kagandahang loob ng ating Panginoon. I will end with this. In this story, ang namayagpag, hindi lang basta justice, hindi lang basta mercy, but yung grace ng ating Panginoon. Sabihin nga po natin, grace. For example, dito sa kabanatuan, nag-overspeeding ako. May ticket yan, for example. May fine yan. Sabihin na natin 5,000 ang singil. 5,000 po ba yung singil dito? Masyado namang malaki. Sa munisipyo, magbabayad ako ng 5,000 fine sa pag-overspeed. Masyadong mabilis ka. I-compare natin yung justice, mercy, and grace. Kapag pinairal yung hustisya, justice is getting what you do deserve. Pag sinabi natin hustisya, nakuha mo kung ano yung deserve mo. Overspeed, punta ako ng munisipyo, okay, para matubos mo yung lisensya mo, kailangan mo magbayad ng 5,000. Pag papairalin ng justice, magbabayad ako ng 5,000. Binigay sa akin yung parusa na dapat na sa akin. Justice is getting what you do deserve. Nakuha po natin? Mercy. Okay? Nag-overspeed ako, nagpunta ako ng munisipyo, kapag papairalin naman yung mercy o awa, sasabihin sa akin nung judge o kung sino man nandun, magkano po yung fine? 5,000. Pero hayaan mo na. Huwag mo na bayaran. Huwag mo na lang uulitin. Mercy. Justice is getting what you do deserve. Mercy is not getting what you deserve. Ibig sabihin, hindi mo nakuha kung ano yung deserve mo. Deserve mo ng parusa, hindi ka pinrusahan. Nakuha natin. Hustisya, nakukuha, ibibigay sa'yo yung nararapat na para sa'yo. Awa, hindi binigay yung parusa na dapat sa'yo. Ang pinairal dito, hindi hustisya. Ang pinairal dito, hindi lang basta awa. Hindi lang basta sinabi ni Lord na, o sige na nga, pinapatawad kita, pinapalampas, hindi lang yon. Ang pinairal dito, grace. Sabihin nga po natin, grace. Justice is getting what you do deserve, what you deserve. Mercy is not getting what you deserve. Grace is getting what you don't deserve. Nag-overspeed ako. Sabi ng husyado, o ng judge, o ng tao doon sa munisipyo, ang fine, 5,000. Pagka justice, magbabayad ako ng 5,000. Kapag mercy, awa, papalampasin, wag mo nang ulitin. Pero ang grace, ang sabi ng grace,
pag si Owen yung bantay sa munisipyo, pagpapairalin yung Grace, hindi ako magbabayad ng 5,000. Hindi niya ako papauwiin. Yung Grace, ang gagawin ng Grace, bibigyan pa ako ng 10,000, bibigyan pa ako ng bagong damit, bagong helmet, papa-change oil pa yung aking sasakyan, bibigyan pa ako ng panggasolina, bibigyan pa ako ng paghulog sa sasakyan, sa kanya ako papauwiin. Grace is getting what you don't deserve. Nung lumapit ka sa Panginoon, hindi lang basta pinalampas ng Diyos yung kasalanan mo. Hindi ka lang niya binigyan ng pagkakataon para mabuhay uli. Kaya amazing grace. Kaya nga yung grace, amazing. Hindi siya magiging amazing kung hindi siya grace. Kaya nga, amazing grace kasi kahit na pinatawad ka na, binigyan ka pa ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, every time na lumalapit ka kay Lord, Lord, namamangha ako sa kabanalan mo, namamangha ako sa katuwiran mo, kasi kahit na marumi ako at nakakahiya ako, tinanggap mo pa rin ako, minahal mo pa rin ako, niyakap mo ako sa aking karumihan, at inibig mo ako ng pag-ibig na hindi kayang tumbasan. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. What a good foundation. Don't abuse grace. Because yung amazing grace, ang trabaho niyan, baguhin ka. Hindi yan passport para magpatuloy ka sa pagkakasala. That every time you remember that He is full of grace and truth, Lord, this life is not my own. Buhay mo to, Panginoon. Pinagkatiwala mo lang sa akin. Meron po ba tayong natutunan sa salita ng Diyos? Yes, yung babae has been exposed. Yung babae has been surrounded, but she was forgiven. Pinatawad dahil may pagkatawag. Go and sin no more. Go and sin no more. The same Jesus who spoke to her in the dirt is still speaking to you today. No matter what you've done, no matter how deep is your shame, no matter how loud the crowd, there's grace in the dirt. Merong amazing grace. And grace always wins. Amen? Sabi ng enemy, wag mong pagsimbahin yan dahil marumi yan. Sabi ng Panginoon, tatanggapin ko yan dahil anak ko yan. Grace always wins. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch, a broken, a doubtful, a struggling, a shameful individual like me. Father, we glorify you and we honor you. We give you praise and glory. We abide in your words. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami. Nakakahiya na kami. Patapon na yung